Tina had been crying non-stop since the night before. Buhat na dumating siya sa kanila mula sa lakad niya ay nagkulong na siya sa kwarto niya at saka umiyak ng umiyak. Mahapdi na nga ang mga mata niya subalit hindi naman niya mapigilan ang pag-alpas ng mga luha niya. Ang bigat-bigat ng dibdib niya at masamang-masama ang loob niya. She knew she had every right to feel bad. Sinong babae ang hindi maghihinagpis pagkatapos mahuli sa akto na may ginagawang milagro ang nobyo nito? Yun mismo ang nangyari sa kanya ng nagdaang araw. Umpisa pa lang, hindi na maganda ang araw niya. Sumumpong ang dysmenorrhea niya kaya nang yayain siyang mag-clubbing ni Nico, ang walang hiyang boyfriend. Este ex-boyfriend niya. Tumanggi siyang sumama rito. Papagabi na nang bumuti-buti ang pakiramdam niya. Tinatansya niya ang katawan niya. Nang sa pakiwari niya kaya na niyang gumimik at iyon ang nagpapasyahan niyang gawin. Sa halip na tawagin para magpasundo, naisip siyang puntahan na lamang si Nico sa townhouse nito. Tiyak nang naroon lamang to dahil sa pagkakaalam nito ay hindi matutuloy ang lakad nila. Ang intensyon niya ay sorpresahin to. Hindi sa hinagap, hindi niya naisip na siya ang masusurpresa sa ginagawa niyang yun. Pinatuloy siya ng maid dito sa bahay. Kakatuwa naging reaksyon ng katulong na makita siya nito. Kapuna-punang mananlaki ang mga mata nito at kasunod niyon ay mabilis na lumipad ang tingin nito sa taas ng hagdan. Sa gawi ng kwarto ni Nico. Nang bumaling ulit ito sa kanya, ay bakas ng pagkabahala sa mukha na napakagatlabi ito. Kinutuban kaagad siya ng hindi maganda. Nang iwan siya nito para ikuha di umano ng maiinom, bagay na iginiit nito kahit sinabi na niyang huwag na. Natagpuan na lamang niya ang sarili na pumapanik na sa hagdan. Kusang dinala siya ng mga paa niya sa tapat ng kwarto ni Nico. Dahan-dahang niluwagan niya ang awang ng pinto at saka sumilip sa loob. Nakita niyang may kausap si Nico sa intercom na nakasabit sa dingding na kaibayo ng pinto. Ang likod nito ay nakaharap sa kanya. Nahulaan niya na malamang ay ang maid nito ang kausap nito. Marahil, inaabisuhan nito ng katulong hinggil sa pagdating niya. That was okay. There was nothing wrong with that. Ang hindi okay ay ang katotohanan walang kasaplot-saplot sa katawan ng salawahang boyfriend niya, maging ang babaeng nakita niya nakadapa sa kama nito. Ano pa bang maaring maging konklusyon ng isip niya? Kundi katatapos ng mga lantari o nakadakda pa lamang mga lantari ito ng iba? She wasn't born yesterday. It was blatantly clear her asshole of a boyfriend was cheating on her. Kung gaano katagal na itong nagtataksil sa kanya ay wala siyang ideya. Wala naman kasi siyang nakitang palatandaan na nakukulangan ito sa pagsasama nila. She remembered gasping quite loudly right about then. Dahil sa tunog na nilika ng pagsinghap niya ay napalingon bigla sa kanya si Nico. Nagulat to at nanlaki ang mga mata nang makita siya. Subalit, agad din naman itong nakompose ang sarili. Dinampot nito ang unan at itinakip yon sa salawahang ano nito. Pagkatapos inilapitan siya nito. Listen, baby, it's not what you think. Tandaan niyang saad nito. Diyan ka lang. Don't you dare come near me. You make me sick. And I don't waste your breath explaining either. Simula sa mga oras na to, wala na tayo. Naintindihan mo? Binirahan na niya to ng talikod pagkatapos niyang sabihin yun. And just like that, their 6-month relationship came to an end. Hinayang na hinayang siya dahil minahal niya to. Hindi naman niya nasasagutin to kung hindi. Nakilala niya to sa party ng isang mutual friend nila. Na-attract agad siya rito dahil gwapo to at malakas ang dating ng personalidad nito. Sa kalaunan, natuklasan niyang mabait to. Kapag kasama niya to, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. He had his way of making her feel cherished and important. Kaya naman nang magpahiwatig to ng interes sa kanya, hindi na to nahirapang makuha ang oo niya. Naging maayos ba ng pagsasama nila? Compatible sila sa maraming bagay at masaya sila sa piling ng isa't isa. All the while, that was what she presumed. Subalit hindi pala ganun ang totoong lagay ng sitwasyon.
Hindi to masaya sa piling niya sapagkat kung totoong masaya to, hindi niya mahuhuli to sa kadungan ng iba. That was logic 101. One more. The question came rushing in her head one after the another. Saan ba siya nagkulang? Saan ba siya nagkamali? Ang akala niya mahal siya nito, bakit biglang nagkaganon? Bakit biglang nangalanta rito ng iba? Hindi ba siya sapat para dito? Anong wala sa kanya na meron sa iba? Hindi maubos-ubos ang mga katanungan sa isip niya. She felt totally rejected. Ayaw na ayaw niya ng ganun pakiramdam. It reminded her all too much of the encounter with her father that happened so many years ago. Parang pelikula ang insidenteng yun sa gunigunta niya na kahit anong pilit niya hindi mabura-bura sa kanyang isip. Linggo ng umaga, nagtungo sila ng kanyang ina sa simbahan para dumalo ng misa. Nang matapos, pinaghintay siya nito kasama ng yaya niya malapit sa entrada ng simbahan. Masyadong mainit ang sikat ng araw, kaya ito na lamang ang nagbalik sa parking area para kunin ang kotse nila. Habang naghihintay ron, ay laking galak niya nang mamataan niya ang kanyang ama sa di kalayuan. Ilang araw na rin tong hindi umuwi sa bahay nila kaya ganoon na lamang ang tuwa niya nang makita to. Her father traveled a lot on business so they had her believe. Sa labis ng kasabikan, hindi na siya nagpigilan ng yaya niya nang takbuhin niya ang kinaroroonan nito. Maya't maya ang pagtawag niya rito ng daddy. Pero kahit anong lakas ang pagsigaw ang gawin niya ay tila hindi siya naririnig nito. Nang gustong makalapit na sila rito, otomatikong tinaas niya ang kanyang magkabilang bisig, tanda na nais siyang magpabuhat dito. Nakagawian na niyang gawin yun tuwing sumasalubong siya sa ama. Hindi gumuhit ang inaasahan niyang masayang ngiti sa mga labi nito. At sa halip, nanatiling blanko ang ekspresyon ng mukha nito. Labis na pinagtaka niya yun. Ganon din ang hindi siya binuhat nito tulad ng parating ginagawa nito. Ganon pa man ay hindi siya nawala ng loob. Ipinulupot niyang maiksing bisig niya sa hita ng ama. I miss you, Daddy. Malambing na turan niya. Nabigla siya sa sunod na ginawa nito. Dahan-dahang kinalas nito ang mga braso niyang nakakapit dito at saka umatras palayo sa kanya. Nalito siya at naguluhan. At oo, nasaktan. Bakit ganun ay ginawi ng kanyang ama? Tatanungin pa lamang sana niya to subalit may nauna nang nagsalita kaysa sa kanya. Who's she, Han? Tanong ng babaeng nang lamang niya napansin katabi pala ng kanyang ama. Bumaling siya sa pinagbulan ng tinig. Isang matangkad na babae ang nakita niya. Ang isang kamay nito ay nakapatong sa pink stroller na nasa tabi nito. Gusto sana niyang silipin ang baby sa stroller. Subalit nag-alangan siya dahil mukhang masungit ang babae. Maganda to subalit nga, mukhang masungit. Naisip niya na kung pagtatabihin ito at ang mama niya, di hamak na mas maganda ang mama niya. I don't know, Han, her father answered. Really? Believe me, Han, I have no idea who is this kid. Bigla na lang siyang lumapit sa akin. She probably mistook me for her father or something. Lumipad ang ngiti niya sa kanyang ama at magkahalong pagdaramdam at hindi pagkapaniwala ang kanyang naramdaman. Labis siyang nasaktan sa kanyang narinig. Hindi niya maunawaan kung anong dahilan at tinatwa siya nito. Her question started then. May naging pagkukulang ba siya? May nakakaligtaan ba siyang gawin? Naging masamang anak ba siya? Sinisikap naman niya maging mabait at masunurin parati. Bakit ganun? Nagsisimula na mangilid ang mga luha niya. Daddy? Nag-aalang ang sambit niya. I'm sorry but I'm not your daddy, little girl. Hindi to makatingin sa kanya ng tuwid habang nagsasalita to. Nakamaang lamang siya rito at litong-lito siya at hindi malaman kung anong iisipin. Hindi niya matanggap na kinaila siya ng sariling ama. Nasaan na ba ang mga kasama mo? Bakit mag-isa ka lang? Kapag kuwan ay tanong nito. Itinuro niya ang direksyon kung saan nakatayo ang yaya niya. Tila na estatwa to sa di kalayon at hindi ganap na makalapit sa kanila. Tinawag dito ang yaya niya at bahagya lamang niyang narinig ang naging palitan ng mga to.
Kapag kuwan ay kinuha ng yaya niya ang kamay niya at hinila na siya palayo sa kanyang daddy. Noon bumaling sa kasama niyang babae ang ama niya at saka umakbay. Come on Han, let's go inside. Baka maubusan tayo ng mauupuan. Nakasunod sa palayong figura ng kanyang ama ang mga mata niya hanggang sa tuloy na itong maglaho sa paningin niya. She remembered she had just turned 4 when the church incident happened. At 22 na siya ngayon. Ibig sabihin 18 taon na ang lumipas buhat ng maganap ang pangyayaring yun. Subalit ang sugat na nilikha ng pagtatwa sa kanya ng kanyang ama ay hindi pa rin lubusang naghihilom. Nang tumutong siya sa hustong edad, saka lamang ipinaliwanag sa kanya ng kanyang ina ang relasyon nito at ng kanyang ama. It turned out she was the illegitimate daughter of Gonzalo Arevalo, kilalang business tycoon ng kanyang ama. Kilala rin ito bilang better half ng socialite na si Aurora T. Arevalo. From day one, her mother knew her father was a married man. Ganun pa man ay sumigi pa rin ito at nakipagrelasyon sa kanyang ama sa kabila ng kaalamang isang pamilyadong lalaki ito. Ang tanging katuwirang ibinigay nito sa kanya ay mahal na mahal daw kasi nito ang kanyang ama. Buhat nang magkausap sila ng masinsinan ng kanyang ina, naging malinaw na sa kanya ang lahat. Kaya pala siya ay kinailan ng kanyang ama noon sa simbahan dahil kasama nito ang totoong asawa. Ayon sa kanyang ina ay walang kaalam-alam ang babae na mayroong kinakasama at may anak sa iba ang mister nito. Her shrink believed that betrayal, that rejection done to her by father years ago was to blame for why she was the way she was today. Ang sabi pa nito, maituturing na defining moment daw ng pagkatao niya ang insidenteng yun. She regularly saw a shrink and she started real young. Ilang taon na rin siyang nagpapatherapy. Nagkaroon kasi siya ng phase nung bata pa siya kung saan naging malulungkutin siya. Labis na nag-alala ang mama niya kaya dinala siya nito sa isang child psychologist. Mula nun ay naging regular na ang mga therapy at counseling sessions niya. Those early visits helped her a lot. She now understood herself better. She had learned to accept the fact that she was one very insecure person. Lagi siya naghahangad ng validation mula sa ibang tao. Nung bata-bata pa siya, approval mula sa mga kaibigan, teachers at kaeskwelan niya ang hinahanap niya. Nang magdalaga naman siya mula sa mga naging nobyo niya. She had quite a number of boyfriends over the years. Dahilan kaya nagkaroon siya ng hindi magandang reputasyon sa crowd na kinabibilangan niya. Hindi lingid sa kaalaman niya na cheap at easy ang bansag sa kanya ng ilan sa mga so-called friends niya kapag nakatalikod siya. Siguro nga tama ang mga to. Kung susumahin kasi 14 na boyfriend na niya si Nico. And she was just 22. Maaga kasi siyang nagsimula. 12 taong gulang lamang siya nung una siyang nakipag-boyfriend. Sa umpisa, maituturing na pa-cutie-cutie lamang ang mga relasyon niya. Kumbaga, laro-laro lamang, fling-fling. Nag-umpisa lamang siya magseryoso nung 17 taong gulang na siya. Nag-uumapaw ang pag-ibig niya para sa nobya niya noon na si Kirk. Hindi naman niya malaman kung anong nagustuhan niya rito. Arogante to, may pagkamayabang, hindi thoughtful at walang pakialam sa iba. Ang tanging mahalaga lamang dito ay ang sarili nito. Still, she fell for him. Hard at masasabing nahibang siya rito. She followed him around almost everywhere. Hindi siya matahimik kapag hindi niya alam kung saan to naroroon. Para talaga siyang na-obsess dito. Ibinigay niya rito ang lahat-lahat niya pero sa huli, pinaiyak lamang siya nito. Simple lang ang naging dahilan nito kaya nakipaghiwalay ito sa kanya. Hayagang sinabi nito na sawa na ito sa kanya at ang gusto niya ay maiba naman. Tandaan niyang dram-dram ang iniluha niya na makipaghiwalay ito sa kanya noon. Sa naisip, naalala niya si Nico. Ilang dram ng luha kaya ang mapupuno niya ng dahil dito. Kung bakit naman kasi ang malas-malas niya pagdating sa lalaki? Why was it that she always fell for Ashol? Naidlip din siya kahit papano. Ang sunod na namalayan niya ay ang tinig ng mami niya na tinatawag ang pangalan niya. Tina, honey,
Wake up! Nagmulat siya ng mga mata at saka bumaling dito. Napansin kaagad niya na nakabihis pang alis ito. Where are you going? Tanong niya sa namamaos pang tinig. I'm heading over your Tita Minerva's place. Malapit na kaibigan nito ang tinukoy nito. I see. Habang pinagmamasan ito ay parang nakita na rin niya ang sarili niya 30 years from now. Hindi lang iilan na nakapagsabi na magkamukha sila mag-ina at wala siyang reklamo ron. Her mother was a very beautiful woman. Kahit malapit ng mag-52, mukha pa rin tong bata. Gusto mo pang sumama sa akin? Tanong nito kapag kuwan. Ngumiti naman siya saka umiling. Are you sure? Lihim siyang napailing. Kailangan pa ba nitong itanong yun? Sigurado siyang napunan na nito na mugtong-mugto ang mga mata niya. Hindi pa nito naisip na wala siya sa tamang kondisyon para makihalubilo sa ibang tao? Yes, I'm sure. Aniya. Alright, see you later then. Her mom kissed her on the cheek before leaving her to wallow once more in her misery. 5 years later. Then it was Christine. Prudencio Luis Galaga, 4. He was privileged enough to be born into the affluent Galaga clan. There was a family that started out rich and grew even richer over time. How could they not when all the Galaga men, himself included, were seemingly blessed with the Midas touch? He was proud to be born a Galaga. He had no qualms about enjoying the privileges that came along with the surname. Sa madaling sabi, marunong siya maglaro. His playthings consisted of tuyat, duck in maya-maya, at trimaran and a catamaran. His favorite car was a toss between his Aston Martin V12 Vanquish and his recently acquired Maserati Spider. And then, there was the 9-seater Cessna which he flew himself when he had the time. His playmates were vast and varied as well. From a 40-something actress to a pampered princess barely out of college. Hindi siya naubusan ng mga nakakarelasyon. And these ladies were more than willing to be bed by him at the drop of a hat. Just a call from him and they would come a-running. Of course, together with the sweet life came tremendous responsibility. Lumaki siyang nakatimo na sa isip niya na balang araw, pamumunuan niya ang kabuuan ng Galaga conglomerate. He was, after all, the eldest grandchild of the most senior of the Galaga men. His namesake, Prudencio. Hindi biro ang tungkulin naghihintay sa kanya. Nakakalula yun. Kung karaniwang nilalang lamang siya ay malamang na hindi niya magagampanan yun ng mabuti. Subalit hindi siya karaniwang nilalang lamang. He was a Galaga. He knew he could do the job no matter how daunting it was. Musmus pa lamang siya ay sinanay na siya ng kanyang ama at abuelo para sa mga responsibilidad na naghihintay sa kanya. Masasabing konindisyon ng mga to ang puso't isipan niya upang yakapin at mahalin ang kanyang legado. At ganun nga ang nangyari. Na makuha niya ang kanyang MBA mula sa Stanford, nang nagdaan taon ay sumuong kaagad siya sa trabaho. Sa kasalukuyan, siya na ang tumatayong presidente ng Galaga Innovations na isa sa halos 20 kumpanya sa ilalim ng buong Galaga Group. Genov, as it was called, was a bat medium-scale company. Kayang-kaya niyang patakbuhin yun kahit nakapiling ang mga mata niya. He knew he was there for one reason and one reason alone, and that was to train. There were bigger things in store for him, namely, the whole Galaga conglomerate. That morning, he went to work determined to exceed what was expected from him. Parating ganun ang mindset niya. He usually kept his mornings busy doing his paperworks. Then at around noon, he would grab a quick bite before spending the rest of the afternoon talking with his people. Genov consisted of 500 employees, give or take. He always saw to it. He was open to each and everyone's suggestions and ideas. Doon siya naiiba sa kanyang ama at abuelo. If they were running a country, his style of management would be considered democratic, while theirs was a dictatorship. Old school na kasi ang mga to.
Sa madaling sabi, tradisyonal. Ganun pa man, kapwa epektibo pa rin sa pamamahala ng mga to. Dakong 12:00 ng tanghali ay nakarinig siya ng mga katok sa pinto ng opisina niya. Pagkatapos ay bumukas yun at sumungaw ang ulo ng assistant niya na si Venus. "Your lunch is here." Anito. "Good. Bring it in please." Tuloy ang itinulak nito pabukas ang pinto at saka nagtuloy na sa loob ng office suit niya. Kasunod itong pumasok ang isang unipormadong lalaki. The name printed on the guy's shirt was Suwas Misturas. Buhat ng matikman niya ang pagkain mula sa naturang restaurant, hinanap-hanap na yun ang dila niya. The food there was simply delightful. He had been to almost all of the must-try restaurants here and abroad, but never had he tasted anything as scrumptious and as heavenly as the food served in that restaurant. Hindi niya alam pero mukhang nagayuma yata siya ng chef doon. It was a silly thought of course. Hindi naman siya naniniwala sa mga gayu-gayuma ngunit yun lang ang eksplanasyong naisip niya upang ipaliwanag ang pagkahumaling niya sa restaurant na yon. Pihika ng panlasa niya sa pagkain. Pero buhat ng matikman niya ang lutuin sa Suwas Misturas, hindi na siya makakain ng ibang pagkain. It was ridiculous, but true. Nagtatampo na nga ang personal chef niya sa bahay. Paano ay ang mga house help na lamang niya ang nakikinabang sa pagkain nihahanda nito? Mahigit 1 buwan na niyang guilty pleasure ang Suwas Misturas. It was about that long since he had his first taste of the food there. Marami nang nakakapuna na tumataba siya. And he knew it was true too. Kaunti pa ay hindi na magkakasya ang mga damit niya. Iilan lamang ang nakakaalam sa bagong addiction niya at kabilang na ron ang assistant niya. Hindi na nito kailangang itanong pa kung anong gusto niyang kainin. Dahil alam na nitong iisa lang ang isasagot niya at yun ang chef specialty of the day ng Suwas Misturas. "It's about time," he said. Ngumiti lang ang assistant niya maging ang kasama nitong delivery crew. Magkatulong na inayos ng mga to ang place setting sa bilig na mesa na nasa isang sulok ng opisina niya. "What am I having this time?" he asked. "For appetizer, Camarao Arc Kachapiri, and for your main course, Picandinho de Milho." "And what are those exactly?" "Shrimp, cheese, and chopped beef with corn." Oh God, hindi pa man inaglalaway na siyang matikman ng pagkain. It sounded so exotic and smelled so divine. Naramdaman niyang kumakalaman sa sikmura niya. It made quite an embarrassing sound at napatingin tuloy sa kanyang assistant niya at ang delivery crew. He just smiled sheepishly at them. Hindi na niya hinintay na matapos sa mga to sa ginagawa. Inilapag na niya sa desk ang dokumentong pinag-aralan niya sa kalumipat na ng mesa. He then proceeded to eat. Napapikit siya pagkatapos niyang sumubo. The food was heaven indeed. "Do you need anything else, sir?" ani Venus. "No, I'm good. You can have your lunch now." "Alright." Nasa labas na ng silid ang isang paa nito nang isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. "Venus, wait," he said. "Can you find out who the chef is at Suwas Misturas and then make an offer?" "The ceiling? Up to twice the amount I'm paying my chef. His current chef's salary was already double the going rate. Walang halaga sa kanyang pera. He had tons of it to burn. Hindi pagmamayabang yun, bagkos ay pagsasaad lamang ng katotohanan. He has one filthy rich sob. Okay, I'll work on it right away. Good? That would be all." Tina had gotten to a point wherein the hurt had become too unbearable already.